dili mong pinakalisod ang COVID. Medyo hindi pa naramdaman ng iba ha. Hindi nila naramdaman kasi nag-i-speech eh. Pero masakit yun. Kasi napaano si attorney. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. 2 beses. That just shows talaga na talagang may mga nahandun sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Yes, good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. At ito ang mga balita ngayon. Pero syempre bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, tadtarin nyo ng like at i-share nyo. So wala silang katigil-tigil sa impeachment ni Bibi Sara kahit na alam nyo yun, naka-recess na sila. Dahil ayun ang pangako nila eh. Diba? Kahit daw bakasyon na, tutuloy itong proceeding. Anak ng tipaklong talaga. Ganyan sila dahil nga gustong-gusto nila mapatalsik agad si Bibi Sara at natatakot na sila sa 2028. Gustong madaliin. Ngayon ano ba sabi rito sa TRO? Kasi may TRO na hinain si Atty. Vic, Atty. Topacio, Atty. Marami. Diba? Ihintayin muna kung anong kalalabasan yan. Ayan, TRO na yan. Yan ang tatapos dyan sa impeachment na yan. Sana ang Supreme Court maglabas na rin ng desisyon agad-agad, no? Para matapos na. Hindi na pag-usapan pa. Yun lang ang atin dyan eh. So, ang ganda ng pangyayari kahapon sa Davao, ano? Talagang nagpunta doon yung mga magagaling. Magagaling na mga abogado, mga personalidad, mayor, vice mayor. Na lumabas yung tapang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na wala silang tigil-tigil sa impeachment. Pasok nga muna natin ito. Hindi nangangahulugan ng suspensyon ng mga tungkuling konstitusyonal ang paghahain ng isang petisyon. Ito ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Sa kabila ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na naglalayong pigilin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon sa mga petitioner, umabuso nila sa kapangyarihan ng House Justice Committee at tinalikuran ang mga pamantayang itinakda ng saligang batas at House Rules on Impeachment nang ipahintulot nito ang pagpapatuloy ng proseso ng pagtalakay sa reklamo na ayon sa kanila ay dapat na isantabi na. Tinawag din ng mga itong double standard ang impeachment proceedings at fishing expedition ang pagpapasapina ng House Justice Committee sa mga dokumentong wala sa original na mga reklamong impeachment. We are asking the court to decide something more fundamental. Whether the House Committee on Justice may keep defective, questionable complaints alive by changing the standard, relaxing the rules, and using subpoenas to search for the proof the complaints fail to allege. If accountability is to proceed, it must proceed lawfully, constitutionally. If impeachment is to proceed, it must proceed constitutionally. The Constitution allows impeachment, yes, but it does not allow impeachment by fishing.
expedition. Kaya, Tugon naman. the Constitution allowed impeachment. Pero, ang impeachment ay hindi inaalaw yung fishing expedition. Meaning, ginigisa nila si BP Sara para saan? Kumukuha sila ng mga, alam mo yun, mga bintang na lang ito kay BP Sara eh. Diba? Parang ginagawa na nilang laruan na ito si BP Sara. Ang nakakalungkot lang dito, ito sa committee na to. Sila na yung nagreklamo, sila pa yung maglilitis. Saan ka nakakita nun eh? Alam mo na kung ano talaga ang gusto nila kay BP Sara. Ito, punta tayo sa Davao. Medyo kinabahan tayo doon sa pangyayari, no? Dahil, ano ito? Merong balita naman, Marcos, hinikayat ang mga Pilipino na makiisa sa 8 hour. Naku, kayo nga, hindi nga nakikiisa eh. Tigilan nyo kami. Panoorin natin itong, bigla tayong kinabahan dito kay Atty. Medaldea eh. Biruin nyo eh, inatake. Atake talaga to kasi biglang, gumanon siya eh. Kaya na mahirap. Sana maagapan agad yan. Diba? Napanood nyo ba yun? Kahit kayo, kakabahan kayo eh. lugar na iyong pinamunuan ng may buong tapang at malasakit bilang punong bayan, pangalawang punong bayan, at representante sa higit kumulang na 30 taon at higit sa lahat 6 na taon bilang Pangulo ng bansa. Noong pakikita namin sa loob ng kanyang piitan, tinanong ko siya kung ang pinagdaanan niyang panggigipit, pagtukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili mong pinakalisod ang COVID. Medyo hindi pa naramdaman ng iba Hindi nila naramdaman kasi nag-i-speech eh. Pero masakit yun. Kasi napaano si attorney. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. 2 beses. 2 beses pala. Inatake si attorney. Nakakatakot yun At tumayo kaagad si Senator Bongo. At si Senator Bongo ang nagdala kay Atty. Medaldea. Good for him dahil dito sa pag-i-speech niya. Alam kaagad kung ano yung nangyari. Kung paano kung halimbawa nasa bahay, wala kaagad makakatulong sa kanya. Salamat Senator Bongo Okay. Okay, So, yun nakita natin 2 beses parang inatake si Atty. Medaldea. Mahirap yung mga bagay-bagay na yun. May banat na naman kay kay Tatay Digong, ito si Lamas, si Boy Tartar. Sa post ni Boy Lamas, nakita ni Atty. Jing Paras, binanata na naman ni Boy Tartar si Tatay Digong.
Ang sabi ni Boy Tartar dito, birthday ni Digong, he added a new year to his life. Pero si Kian Forever 17 hindi magbe-birthday kasama ng libu-libong inosenteng ng EJK. Ito ay koneksyon ng araw na ito. Huwag natin kalimutan. Tigilan mo nga kami. Mag-toothbrush ka muna para maayos yung ngipin mo. Ayan ang post ni Atty. Jing. Tumira naman yung boy na di nagsisipilyo alias Boy Tartar. Ang lalaking sobrang pangit with the face that not even his mother can love. Woo! Totoo naman. Tapos kung makita nyo maglakad yung boy pangit na yun, si Boy Tartar, Diyos ki. Ibang klase. Akala mo robot. Oo, saka kumukuha ng lakas ng kapal na mukha mo na humarap sa camera, hindi ka nagtututbrush. Boy Tartar, banat ka ng banat, unbusted parati sa pinupormahan niyang chick, gumawa na naman ng issue, walang saysay itong taong ito. Di lang pangit ng itsura, napakapangit din ng ugali at budhi. Di ba? Kaya Boy Tartar, sa kanya Ronald Tartal Lamas. Si Boy Lamas. Agoy. Kaya maraming may love kay Tatay Digong Kaya pinagtatanggol ng ating kababayan itong mga ito, walang katigil-tigil bumira. Hayaan nyo malapit na. Alam nyo ba na tayo namumblema sa gas, di ba? Pwede naman palang gumawa ng gasolina gamit ng plastic? Oo. Ayon yan dito sa video na ito. Baka magulat kayo, Ay, pasok muna tayo. At meron din tubig ang nagpapatakbo sa isang makina. Oo. Sana, mapansin to ng gobyerno. Kaso walang kikitain ng mga malalaking kumpanya pag ito yung maging source of fuel Oo, ito, bibigay ko sa inyo, baka magulat kayo. Tubig, Tubig, water fuel, sagot sa mahal na gasolina. Kailan ito? 8 years ago. Naibalita na ito. Bakit hindi pinagtuunan ng gobyerno? Bakit kaya? Tubig lang, mga kasama. Makakapagpatakbo ka na. Ito ba ang solusyon? Solusyon ba ito? Solusyon ito kung ito ay kakatigan o susuportahan ng gobyerno. Kaso kung hindi, wala. Ang mangyayari niyan, sila lang ang yayaman. Maghihirap pa rin ang Pilipinas. 'Di ba? Meron naman pala, bakit hindi suportahan? At bukod diyan may plastic Kuya Goods, puro ka naman kalokohan. Hindi tayo nagloloko. Ito ay base na. Sa ibang bansa pa ito, plastic. Meron din dito sa Pilipinas. Yung mga recycle na mga plastic, pwede gawing gasolina. Nakakabilib. Pero yung mga mayayaman ang kumikita at yung mga inventor na sana mapapakinabangan ng kanilang imbensyon para sa ating kababayan, makatipid sa mahal, lumulubong presyo ng langis at krudo, hindi sa tingin ko lang matagal na kasi yung imbensyon Hindi na napanigan Ito yung plastic ginawang gasolina. Yes. Pilipino na yan Suportahan kaya natin. Suportahan ng gobyerno. Kung ayaw nyo, pagawa kayo refinery dito. Marami naman tayong mina ng langis dito sa Pilipinas. Sa Davao, sa Mindanao, sa Visayas. Punta tayo dito sa sa celebration ni Tatay Digong. Talaga mapa Manila, mapa abroad, saan man panig ng bansa, mundo, talagang suportado ng mga Pilipino ang mga Duterte. Di ba? Atty. Trixie, tinulugsa ang proseso sa Kongreso. Alamin nga natin ito. Tinulugsa na ni Atty. Trixie. Bakit kaya? Mas maganda malalaman natin lahat ang mga detalyadong balita na ito. Ni Congresswoman Luis ang interpretation ng ang ibig sabihin
daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. O kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? Oo. In fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Ngayon yung fishing expedition. Expedition ba tawag doon? Fishing. Kasi kumukuha sila ng detalye na wala naman. Hindi naman dapat. Kagaya ito, bibigay ko sa inyo. Pati ba naman ipapasubpoena yung mga... papasubpoena daw nila yung mga mga law firm. Anak ka ng bugi. Tapos idinadamay pa yung asawa ni BP Sara dito. Kailangan daw malaman lahat ng pera saan nagmula daw yung kaperahan. Napakaingit nyo sa buhay. Lalo-lalo na to si Kokey. Ito mga pagbumuka na ito, mga ito, si Kokey, ayan si Registro, ayan, ito taga San Juan to eh. Diba? Ito mga pagbumuka nito, sa 2028, huwag nyo na iboto. Sayang lang ang boto nyo dyan. Kilala nyo naman sila. Ewan ko ba kung bakit magmamahal. Marami pa ba nagmamahal dito sa mga to? Alam lang natin, puro batikos, puro batikos. Kailangan, yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya eh. So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Pag-usapan po natin itong naganap na impeachment hearing or itong pagdinig dun sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kamakailan, attorney, at siyempre naging issue yung hindi paglitaw o pagsipot, pagdalo ng Vice Presidente dyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating Constitution o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin ngang sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa niyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol doon sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman sinasabi na unconstitutional yon. So pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang Ito na lang, Atty. Trixie. Bakit yung amo nila, 'di ba? Hindi nila pinadalo. At ang kapangitan pa doon, sila pa yung naging tagapagtanggol nito ni Bangag. Kabaligtaran yan sa ginagawa kay BP Sara. Pilit nilang pinapadalo si BP Sara kahit pwede namang hindi dumalo. Ang kabaligtaran doon sa nabanggit ko kanina, ito namang mga committee na ito, sila na yung nag-complain, sila pa rin yung nagre-reklamo. Sila pa rin yung nag-hearing. Diba? Anak ka ng bugi, saan ka lalagay niyan? Di ako kay BP Sara, hindi na ako atin. Puro abogado ko na lang ang papa-atidin ko. Diba? Ganun lang din eh.
para mas maliwanag sa maliwanag, di yun na lang. Huwag ka na umatin, BP Sara, para mapahiya itong mga to, manggigil sa galit, para ma-stroke na. Sa init ng panahon, di ba? Para ma-stroke na rin sila. So ito, parang bumalik na si Katyobi. Bumaliktad na ba, Katyobi? Mukhang bibirahin niya na dito si Bongit, si Balulong, at kung sino-sino pa. Birahin mo para, alam ko nakakaramdam ako, Katyobi, talagang gusto mo nang lumipat ng kampo eh. Pwede naman, basta yun totoo lang. Diba? Kasi baka mamaya magulat kami, andyan ka, papa-interview ka dyan, tapos pagdating ng huli, andun ka sa kampo niyan, makita ka na, ano yun? Diretsahan tayo, sabihin mo na, saan kampo ka ba? Sa green o doon sa tinatayo na? Ano kayang kulay ang pagsasama-samahin na naman ng mga kalaban? Kasi may bulangaw, pink langaw, dilangaw, pulangaw. Ano kaya susunod? Saan ka kaya? Kami sa green lang kami. Pasok. Tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay nyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec Mina Pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, isulat nyo, ilabas nyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit nyo naman binenta yung, ang eksaktong word ko, bakit nyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects at yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, wala. Ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman noon, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero Kong, let's go back to your controversial statement regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo... Or naaareglo ba ang presidente? Hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan bakit Walang nangyayari. Bakit mabagal eh. Pero 'di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, 'di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Anong masama doon? Wala naman ako sinasabing masama doon. Pero do you think yung ICI na ginawa ni Marcos is a failure o gawa-gawa lang yun para lang for optics lang? Okay. Yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas
para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yun, 1 to 6 p.m. So, natapos. Tapos, pinatay lang nung mga, hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Eh bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandoon sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyo mangyari, walang nangyayari. What's the problem in the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon ng walang approval. Okay. Yung bagong speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pero di ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh. Si majority leader naman, siya yung majority leader eh, di ba? Ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Na-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako, because of taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero tapos na, wala na. Pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit. Pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak? Ay, alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? Alam natin yan, oo. Oo. Kung si Kong Chobi ay hindi alam ang sitwasyon, pero alam naman ang taong bayan yan. Like father, like son. Repeat the history na nga nangyari. Kaya sabi ko nga sa iyo, tutok lang. Walang bibitaw. Ito laban ng mga Duterte, laban ng taong bayan. Doon sa mga taong magnanakaw sa kaban ng bayan. Sino-sino ba sila? Kilala nyo na. Kaya kung ikaw ay umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. At pindutin mo na yung notification bell para meron kang update every day. Hanggang sa muli. Bye-bye.